So, wala namang makakaalam maliban na lang kung may galit sa'yo at ipopost yung mga screenshot ng message nyo para sabihin may commission ka talaga doon. Pero basta sa ngayon, malinaw ang batas na pag nag-endorse lang. May iba yung sinasabi si sir eh. Hindi tungkol lang sa kanya. Pero violation yun ng data privacy, sir. Iba naman na yun. Pero basta sa ngayon, klaro yung batas na basta mag-endorse ka lang, wala kang liability. Except kung nag-dip ka ng kamay mo dun sa operation. Let's say, ikaw na mismo nagbenta. Ikaw na mismo kumuha ng komisyon. Ikaw na mismo pinartihan dun sa mga nabenta mong shares man o produkto. Kasi meron bill si Senator Robin Padilla. May isa pang artista, ayokong pangalanan, dahil pending pa yung kanyang kaso. Sumakay lang siya sa motorcade at inendorso yung isang produkto. Maraming naloko dahil parang pyramiding siya na tapos dahil hindi kilala yung mga may-ari, siya lang yung kilala dahil sumampa siya sa pick-up at nag-endorso, siya yung kinasuhan. Na mali naman. Para sa akin, hindi naman tama yun. So, no need to revisit the law or personally, wala akong nakikita pangailangan, pero kung iba ang pananaw ng mga kasamahan ko rito, mga miyembro ng Kongreso, bukas ang aking isip na pag-aralan na tingnan muli. Baka naman may hindi ako nakikita. Pero since malapit sa inyo ang mundo ng showbiz, nandyan yung inyong wife, so maging maingat ba yung mga celebrities sa ganyan, sir? Pinapareview sa akin ng asawa ko yung mga pinipirmahan niya. At least pero walang bayad yung attorney's fees. May lawyer siya, sir eh. Ay, yung iba, di ba, nang nabibig? Wala namang mawawala na maging maingat, sino man, na huwag masyado manggigil. Ika nga, dahil lamang may malaking kita na nakaamba sa kanila. Pati mga text messages, maging maingat, sir? Kayo. Kayo. Ay, so screenshot, sir. Ano, violation ba ng data privacy yun, sir? Sinabi na kasing delete eh. Pero sir, taking off from meron ng disappearing messages ngayon eh. Oo, diba? Automatic. Ano? Ay, pero kung bago mag-disappear na screenshot. Kasalanan bang maraming alam? Ikaw naman. Pero sir, kung bago mag-disappear, mas screenshot na. Ang problema ko dun sa disappearing messages, hindi ko na alam kung ano yung pinag-uusapan namin. Nalimutan. Pag sumagot siya, tungkol saan to uli? So ano yun? Violation ng data privacy yung pag ni-screenshot then pinost mo sa social media? I think so. As a lawyer, I think so. But again, it's an allegation that needs to be proven in court. So ingat. Allegation siya. So ingat din, sir. Again, hanggat hindi napapagpasa ng korte, allegation siya. Ngayon, yung recent decision ng Korte Suprema, kung papasukan niyo talaga to, paglabag siya, pero pwedeng gamitin bilang ebidensya. Kasi may prinsipyo sa korteng fruit of the poison tree. Na pag sa illegal mo nakuha, hindi mo pwedeng gamitin ebidensya. Pero gumawa na exception ng korte dito. Pwedeng gamitin ebidensya sa criminal case, hindi sa civil case. Sir, 11... Para patunayan ang innocence or guilt ng akusado. Pero hindi sa isang civil case para mapagbayad o mabawi anumang ari-arian. So may pagkakaiba lang. Anong lesson learned dito, sir? Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan natin. Sir, 11:08 na. Pwede pa ba daw isang tanong? Yes, please. Okay. Sir, habol lang po. Other issue lang. Kasi yun may recent water cannoning na naman and ramming sa PCG and before. This is still happening even though naisabatas na natin yung Philippine Maritime Zones Act and yung Archipelago Sea Lanes Law. General comment lang po. Hindi naman ibig sabihin pinasa natin yung batas hindi na muling mangyayari yan. Ulitin ko, ang pagpasa ng dalawang batas na yan, pinalakas lamang ang ating claim, karapatan dyan sa West Philippine Sea. Dahil maliban sa arbitral ruling ng The Hague, meron na ngayon tayong domestic law na nagsasaad na atin yan na dapat sundin ng sinumang opisyal ng pamahalaan at hindi na kayang baguhin ng sinumang presidente o executive official. Pangalawa, pinanindigan at nananatili na magiging tapat ang Pilipinas sa pagsunod sa international law kaugnay sa bagay na yan at sa pagkakaalam ko, pinrotesta muli yan
sa counterparts natin sa bansang China yang insidenteng yan. Para sa akin, kakampi natin ang karamihan ng mga bansa sa mundo sa isyong ito at panatilihin lamang natin yung ating pagiging composed sa isyong ito at wag nating simulan o payagang manggaling sa atin anumang init, anumang pagmumula ng away na posibleng kahidatan ng isang gera. Okay, on that note, thank you so much, Senate President Chis Escudero. All right.